Hi guys, good morning! By the way, itong video na ito ay last Tuesday pa. Ngayon ko lang na-edit kasi super busy kami nitong mga nakarang araw. Ito pala yung pangalawang araw ng exam ni Keisha. Ginising na namin siya ng maaga para mag-ready na papuntang school. Kasama na rin namin ang pamangkin ni Ken na si Nicole, pareho kasi silang eskwelahan, kaya sabay na rin kami. Sinusulit ko talaga ang mga ganitong pagkakataon na wala kaming pasok. Imbis na magpahinga lang sa bahay, mas gusto kong ihatid at sunduin si Keisha. Bilang isang working mom, ito talaga yung nagpapasaya sa akin. Mabigyan ko siya ng oras at maramdaman nandito lang ako palagi para sa kanya. Pagdating namin sa school, bumaba na ang prinsesa, ready na para sa second day ng exam. Nakakatuwa rin kasi nakita ko ulit yung mga kaklase niya. Feel na feel ko talaga ang pagiging mommy today. Habang nasa classroom si Keisha, tahimik ako nagpe-pray na sana gabayan siya ni Lord sa exam niya. At dahil 7:30 pa lang, nag-breakfast muna kami ni Mister sa harap ng office nila. Syempre, pinili ko itong paborito kong bihon. Nakakamiss kasi itong karinderang ito kasi dito akong madalas sumasakay noon papunta sa school ko kung saan ako nagmamaster. Very nostalgic talaga. Dati wala pa kaming anak, ngayon feel na namin ang pagiging parents. Lalo na't sabay namin hinatid si Keisha sa school ngayon. Kaya thank you DepEd sa wellness break. Pagkatapos namin kumain, pumasok na si Mr. sa office at ako naman ay bumalik na sa school ni Keisha. Dito muna ako tumambay sa waiting shed habang naghihintay matapos ang exam nila. Habang naghihintay, nag-i-edit muna ako ng video, multitasking mom mode yarn. Maya-maya, tumawag na ang guard na tapos na yung exam at pwede na silang sunduin. Ang nagustuhan ko talaga sa school nila, hindi pinapalabas ang mga bata hanggang walang sundo. Very safe. Good. How's the exam? Easy? Kaya dito namin napiling pag-aralin si Keisha. Bukod pa dyan, aircon pa at kunti lang sila sa classroom. Ang sarap sa pakiramdam bilang ina na mabigyan mo siya ng maayos na paaralan. Pagkatapos noon, naglakad lang kami papunta sa sakayan ng jeep pa uwi. Naalala ko tuloy nung bata ako sa public school kaya ako lumaki. Pagkatapos noon, naglakad lang kami papunta sa sakayan ng jeep pa uwi. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Sa public school kasi ako lumaki. At bata pa lang kami ay tinuruan na kami ng magulang namin na mag-commute mag-isa. Grade 1 pa lang ako noon, marunong na akong bumiyahe kasama mga kapitbahay namin. Kaya gusto ko ring turuan si Keisha na maging independent habang maaga pa. Kapag may pasok kami ni asawa, si Daddy Lo ang sumusundo kay Keisha. Kaya shoutout kay Daddy Lo. Thank you so much sa pagsundo araw-araw. Kaya ngayong may free time ako, sinusulit ko talaga para makabawi sa kanila. After namin mag-jeep ay sumakay naman kami ng padjak dahil sa dulo pa kami nakatira. Naawa nga ako kay Kuya Padjak kanina kasi halatang nahihirapan na siya. Pareho pa naman kaming mabigat. Kaya sabi ko baba na kami at lalakad na lang kami ng konti. Pagdating namin sa bahay, kinamusta ni Daddy Lo ang exam ni Keisha. Very good. Perfect test. Grabe. How's the exam? Easy? Yes. How's the exam? Like Very good. good. Tapos nagpahinga muna kami saglit. Pag nasa kwarto kami, lagi niyang ginagawa yung mga paper dolls niya. O kaya naman pagdodrawing, nag-TV at konting cellphone time. Habang abala siya sa paglalaro, ako naman ay nagluto ng paborito niyang ulam, ang tinolang manok, para sa tanghalian namin. At yan, kain time! Tignan niyo may pa-message pa si Keisha. Very sweet talaga ang batang ito, kaya sobrang nakakataba ng puso sa murang edad niya ay marunong na siyang maglabas ng kanyang appreciation at love sa amin. Hulaan niyo kung kayo nito nagmana, pa-comment na lang. So that's all for today's video. Thanks for watching. See you next vlog. Bye!